Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa 16 na ng kabanata ng Aklat ng Leviticus. Ang 16 po ng kabanata ng aklat na ito ay tumutukoy po sa araw ng pagtubos sa kasalanan, or sa English po itinatawag na Day of Atonement. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. O Diyos naming makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong patuloy niyong ipinagkakaloob sa amin. Dalangin namin, Lord, na samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Kayo nawa ang magbigay ng kaliwanagan sa aming kaisipan. Turuan niyo po kami, Panginoon, upang masigit ka namin makilala sa iyong kabutihan at kagandahang loob. Salamat, Lord, na makita ka nawa namin, Jesus, sa aming pagtatalakay at sa pamagitan po ng iyong mga salita. Salamat, Lord Jesus, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Maaari or marahil sa atin ang nagtatanong, ano nga ba ang tinatawag na Day of Atonement? Ang Day of Atonement po ay kilala rin sa tawag na Yom Kippur, no, or sa modernong Judaismo, no. So ito yung tinatawag nila kasi yung Yom ay tinatawag na today, samantalang yung Kippur ay tinatawag na to cover, no. Yan. So dito po makikita natin na dun sa salitang iyon ay meron na siyang nais ipahiwati. So yung Day of Atonement po ay ginaganap minsan sa isang taon. At ito, ano yung pagkakaiba nito sa ordinaryong pagbabayad ng sala o paglilinis ng kasalanan? Ang kaibahan po dito is ang mga pari or ang mga high priest, sila lang ang magtatrabaho, no? And then, this is the moment where the high priest will enter to the most holy place. So, yan. So, makikita din natin, no, merong itong pamantayan, alituntunin na dapat sundin. So, yan po. At dahil doon sa mga alituntunin hindi nasunod ng mga anak niya, Aaron, kaya naman nagkaroon po dito ng paghatol ng Diyos sa kanila. Yun. So, kaya naman namatay ang dalawang anak ni Aaron. Okay, basahin po natin sa verse 1 ng chapter 16. Pagkamatay ng dalawang anak ni Aaron dahil sa kanilang paglapit ng di nararapat sa harapan ni Yahweh. So, makikita natin sa mga susunod siguro po na talata kung bakit, no, ano yung sinasabi dito na hindi nararapat na paglapit kay Yahweh. Ano po? Sa verse 2, si Moises ay kinausap ni Yahweh. Sabi nga, sabihin mo sa kapatid mong si Aaron na makakalapit lamang siya sa dakong kabanal-banalan sa loob ng tabing sa takdang panahon. So, dito po makikita natin, no, hindi sila basta pwedeng pumunta doon sa loob ng tabernakulo sa gusto nilang panahon, no, kundi sa tinakdang panahon ng ating Panginoon. Sapagkat, dito sabi niya, sapagkat magpapakita ako roon at sa pamamagitan ng ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa ay nasa ibabaw ng kaban ng sipan, mamamatay siya kapag siya ay sumuway. So, una, sabi dito, merong takdang panahon. So, si Lord yung nagtatakda, hindi po ang tao. Yan. Verse 3, makakapasok lamang siya roon pagkatapos niyang magdala ng batang toro bilang handog para sa kasalanan ng isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. So, ang sino nga po ang magdadala doon ng batang toro? Ang pari. So, yung batang toro po, yan yung ihahandog niya, no? At hindi lang po batang toro, kundi maging ang lalaking tupa, no, bilang handog na susunugin. So, yung lalaking tupa, ito po yung burnt offering na sinusunog ng buo. Ayan. Samantalang yung batang toro, ito yung sin offering. Verse 4, sila'y maliligo pagkatapos magsusuot ng sagradong kasuotan, linong mahabang panloob na kasuotan, linong salawal, linong pamikis, at linong turbante. Bibigyan siya ng mga Israelita ng 2 lalaking kambing na ihahandog para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. Yung una po, toro, ay sa kasalanan po yun ng
pari, no? Tapos, yung susunugin, yun yung tupa. Samantala, yung dalawang kambing po, yung isang kambing ay para sa kasalanan ng Israelita. Yan. So, dito makikita natin apat, no, yung hayop na dala ng pari. Verse 6, ihahandog niya ang toro para sa kasalanan niya at sa kanyang sambahayan. Okay? So, dito makikita natin, di ba, yung mga ordinary na paghahandog sa kasalanan ay sa kanila lang yon individually. Pero ito po, pagdating po ng Day of Atonement, no, kailangan din nilang maghandog ng alay para sa kasalanan ng sambahayan. Yan. Pagkatapos dadalhin niya ang dalawang kambing sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan. Sa pamamagitan ng palaburutan, malalaman kung alin sa dalawa ang para kay Yahweh at alin ang para kay Azalel. Yan. So, dito po makikita natin may dalawang kambing. No? Then, magkakaroon ng palabuntan kung sino doon or alin doon kambing ang iaalay sa Panginoon at isa naman ay para kay Azalel or yung tinatawag pong scapegoat. Ano ba yung tinatawag na Azalel? Ano po? Yung Azalel po ay maaaring nangangahulugan na ito yung kambing na ipinadala sa ilang or kambing na nagsisimbolo ng pag-alis ng kasalanan mula sa bayan, ano? Or tinatawag po na scapegoat. Pwede rin naman na ang Azalel ay isang lugar, no, kung saan ay tumutukoy sa tiyak na lugar sa ilang kung saan dadalhin ang kambing, no? Isang lugar na hindi tinatahanan at malayo sa kampo ng Israel. Yan. So, pwede rin naman na espiritual na nilalang, no? May ilang mga interpretasyon na nagsasabi ang Azalel ay isang demonyo o espiritual na nilalang na namamalagi sa ilang. Sa ganitong pananaw, ang pagpapadala ng kambing sa Azalel ay isang paraan ng pag-aalis ng kasalanan at karumihan mula sa Israel sa pamamagitan ng paglalagay nito sa isang lugar ng kasamaan. Ayan. So, yun po yung ibig sabihin ng Azalel. Pero, mas maganda na mag-base po tayo kung ano yung talagang malinaw na isinasabi ng Bible. Yung Azalel po na tinutukoy dito is scapegoat. Verse 9, ang para kay Yahweh ay papatayin at iaalay tulad ng karaniwang handog para sa kasalanan. So again, sabi ko nga kanina may dalawang kambing. And then yung kambing na yon magkakaroon ng palabuntan kung saan doon yung iaalay kay Yahweh at yung magiging scapegoat. Verse 10, ngunit ang para kay Azalel ay buhay na ihahandog sa akin bilang pantubo sa kasalanan, saka makakawalan sa ilang para kay Azalel. So yung isang kambing na para sa Panginoon ay papatayin. Samantala, yung para kay Azalel or yung tinatawag nating scapegoat ay bubuhayin po. Yan, verse 11, ang batang toro ay papatayin ni Aaron at ihahandog para sa kasalanan niya at ng kanyang pamilya. Yan. Pagkatapos, kukunin niya ang lalagyan ng insenso at pupunuin ng baga buhat sa altar na susunod ng ito. Kukuha rin siya ng dalawang dakot na pinulbos na insenso at dadalhin sa loob ng tabi upang hindi siya mamatay. Lubos niya ang insenso sa apoy sa harapan ko upang ang usok nito ay tumakip sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kabanatipan. Kukuha siya ng dugo, ng batang toro, at sa pamamagitan ng kanyang daliri, ay ibibisik ito ng minsan sa harap ng luklukan ng awa at 7 beses sa harap ng kaban ng tipan. Again, gagamitin yung daliri niya, no, para iwisik yung dugo ng toro. Ayan, so yung sinasabi dito. So, ayan, meron siyang malinaw na alituntunin. So, verse 15, pagkatapos papatayin niya ang kambing bilang handog para sa kasalanan ng sambahayan, magdadala siya ng dugo nito sa loob ng tabing at gaya ng ginawa niya sa dugo ng batang toro. Ibibisit din niya ito sa harap ng luklukan ng awa at sa harap ng kaban ng tipan. Or again, yung toro para sa kasalanan ng priest, samantalang yung kambing ay sa kasalanan ng buong sambahayan. Okay? So, yan. Verse 16, sa gayong paraan, lilinisin niya ang dakong kabanal-banalan sa mga karumihan at kasalanan ng kanyang bayan Israel. Gayun din, ang gagawin niya sa toldang tipanan na
hawa sa kanyang karamihan. Walang sino mang lalapit sa tawag ng tipanan sa sandaling pumasok doon si Aaron hanggang hindi siya lumalabas. Pagkatapos niya ay maghandog para sa kasalanan, para sa kanyang pamilya at para sa kasalanan ng sambahayan o sambahayan. Paglabas niya, pupunta siya sa altar na susunugin ng handog upang linisin din yun. Kuha siya ng dugo ng batang toro at ng kambing at papahiran niya ang mga sumunod ng altar. Sa pamamagitan ng kanyang daliri, 7 beses niyang bibisikin ang altar upang ito ay pabanalin at linisin sa kasalanan ng mga Israelita. So, same din po sa ginawa niya sa toro, kung saan ay para sa kapatalaran ng kasalanan ng priest. 20. Yan. Pagkatapos magawa ni Aaron ang paghahandog para sa dakong banal-banalan sa tulad ng tipanan at sa altar na susunugin ng mga handog, kukunin niya ang pangalawang kamay. Papatong niya ang kanyang mga kamay sa ulo nito at ipapahayag ang lahat ng kasalanan, mga kasamaan, kasalanan at pagsuway ng kasabayang Israel. Sa gayon, masalin sa hayop ang lahat nito, ibibigay niya ang kambing sa isang taong naghihintay doon upang dalhin yun sa kanya. So, yung makikita natin, yung kasalanan, ipapasa doon sa kambing sa pamamagitan ng patong ng kamay. So, transferring of sin. And then, idadala sa ilang yung kambing. So, tataglayin ng kambing ang kasalanan ng buong bayan at pagdating sa ilang, ito'y pakakawalan. So, kaya tinawag siyang scapegoat. And, so, 23, pupunta naman si Aaron sa toldang tipanan at do'y huhubarin ang damit na suot niya nang pumasok sa dakong kabanal-banalan at iwan ito roon. Maliligo siya sa isang banal na lugar at matapos magbihis sa sarili damit, ihahandog niya sa altar ang handog na susunugin para sa kanyang sarili at para sa buong bayan. Susunugin din niya sa ibabaw ng altar ang taba ng handog para sa kasalanan. Bago bumalik sa kampo, ang taong nagdala ng kambing para kay Azalel, maliligo muna siya at maglalaba ng kanyang kasuotan. Ilalabas naman sa kampo ang toro at ang kambing na inihandog para sa kasalanan. Ang balat, ang laman at ang mga dumi nito ay susunugin sa labas ng kampo. Maglalaba ng kasuotan at maliligo ang nagsunog nito bago siya makabalik sa kampo. So, dito talaga makikita natin yung kalinisan, na talagang ipinapakita ng Panginoon, Ayaw niya ng madumi, ayaw niya ng madungis, ayaw niya ng pamantayan ng tao, kundi dapat pamantayan ng Panginoon. Ayan, verse 29, ito ang tuntunin susundin ninyo, magpakailanman, tuwing ika-10 araw ng ika-7 buwan, mag-aayuno kayo at huwag magtatrabaho. So, ito po yung, yung fasting. Dapat itong tuparin ng lahat, maging Israelita o dayuhan. So, hindi siya request. Ito ay isang command. Ayan. 30, sapagkat sa araw na ito ay tutubusin kayo sa inyong mga kasalanan upang maging malinis kayo sa harapan ng Yahweh. Ito'y araw ng ganap na pamamahinga. Mag-aayuno kayo at susundin ninyo ang tuntunin ito habang panahon. So, talagang ng panahon nila, they are obliged to do this, to do these commands from the Lord. Ayan. So, sabi dito, ang paghahandog para sa kasalanan ay gagampanan ng pinakapunong pari na nanungkulan sa panahon iyon. So, again, sabi ko nga po, walang gagawin ang sinuman kasi nga, sabi dito, sila ay mamamahinga. Subalit, ang high priest, siya ang magtatrabaho sa templo. Okay, magsusuot siya ng mga sagradong kasuotang lino at gagawin niya ang ritual sa paglilinis ng dakong kabanal-banalan ng toldang tipanan, ng altar, ng mga pari at ng buong bayan. So, dito makikita po natin, once na nagsiserve kay Lord, hindi tayo kikilos, hindi tayo mananamit, hindi tayo mag-behave according sa gusto natin, kundi ang pamantayan at alituntunin ng Panginoon. Yun pa rin po yung susundin. Sabi dyan. 34, ito yung batas na palaging tutuparin ng mga Israelita minsan 1 taon upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. At ginawa nga ni Moises ang utos ni Yahweh. So, dito po talaga makikita natin obedience is a virtue, Talaga makikita natin talaga na napakahalaga talaga ng pagsunod. Kasi kung hindi ka susunod dito, tiyak na mamamatay, Mamamatay ka kagaya ng nangyari sa 2 anak ni
Aaron. So, ang mga pag-aaral, ayon sa mga pag-aaral, ang isa daw po sa reason talaga ay hindi sila nakasunod or hindi sila sumunod sa pamantayan at palituntunin ng Panginoon. Kaya alam niyo po, tayo mag-serve kay Lord, let's serve pa rin ayon sa pamantayan ng Diyos, sa nais ng Diyos, para hindi po tayo mapahamak. Kasi kapag gumawa tayo ng paglilingkod and yet hindi naman natin sinunod, sayang lang, mapapahamak naman tayo. Kaya sana po may natutunan tayo sa chapter 16 ng Leviticus at lagi po natin tatandaan ang lahat po ay dapat ibalik, no, yung papuri parangal sa ating Diyos. God bless everyone!